Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan ng mga susunod at ng kanilang pamilya. Julia Guerrera, Vivian Ramon Valenzuela, Lauro de la Cruz, Engineer Vicente Portesio at pamilya, Ocat Bello family, Espanya family, Rosel Dagayo, Wilfring Rosas at pamilya, Eva Herrera, Kathleen Obelio, Rosel Dagayo, Rafael Flor Odette Yvette Eugenio, Hospicio San Juan de Dios, pamilya David de la Cruz, Bernadette Alcauce, Leon Sabihon, Cecily Rivera, Laria Teresa Valenzuela, Milet Ramos, Alex Sachi Magdaroob, Dennis at Nery Santos, Danilo at Emily Sebastian, Ramon Valenzuela, Michelle Esteban, Nanette Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Julian Sony de Rosario, Elma Lagbador, Jean Silungan, Noel Jenny Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abixaya Madaag, Kelvin Maximo, Vidal at Marieta Quirol, Richard Avit Magpo, Celia San Felipe, Edgardo Aida Cunanan, Renet David Leon, Aida Resurrección, Alicia Arcelia Viacrucis, Seri Silim Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Salazar, Villa Digono, Janet P. Pascual at Hindi ng EDB Community, Christopher at Janet Lo, Antonio Victoria Sanchez, Cesar at Lolita Nicolas, Reverend Father Rutino Pensuli, Bishop Dennis Pilarojo, at para sa kaligtasan ng mga susunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Naisip Tulunggu, Solid Child Council, 6737 ng Bustos, Bulacan, mga kasapi ng Catholic Women's League ng Lawak, Ligawayan, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Cambao, Bustos, Bulacan, Lito Berhel de Dios, Edwin at Josie Lazaro, Leon Celestina Tiu, Mamerto at Eva Muna, Bingbing J. Sasi, Algeron Santos, Aljorin Santos, Joriet Diana Marfil, Nina Saavedra, Victor at Divina MC, Adriano Sanchez, Architect Bernard at Edith Guzman, George at Vincula, Nick at Evelyn Rivera, Piling Villanueva, Camila Aquino, Jen Tamani, Rowena Villedo, Arban at Lili Isma, Pedro Moradas, Juliet Doris Pinejera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Denilin Bunag, Gaspar at Susan Dumaday, Reynante Labaw, Emilita de la Cruz, Gima Jonelyn Glenn, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime Jovian Cruz, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Dr. Onaisa Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Ardile Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayungong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Vigino Hospital, Skyline Hospital at Guayben Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villanin, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Janet Emlo, Jose Ingat, Timoteo Rivera, Capistrano Mandegro, Clemencio Tixon, Maria Maravilla, Cielo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Samantha Rosella, Jojit Santiago, Lito Soriano, Joanna Cris Ganap, Enrico Villanueva, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Neil Francis Navarro, Adriano Santos, Rami Banaag, Judy Mercado, Raimundo Sabella, Ninda Saison, Renel Nino Lagwador, Adela Mutu, Arnel Manaloto, at para sa kaarawan ni na Erika Lumay, Geraldine de la Cruz, Pichi Magulabdang, Liberty Alcala, Leonora Falcon, Cheryl Cruz, Carlito Nunil Santos, Araceli Seli, Salazar Nicolas, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, lalo-lalo na sila ni Nelson, Sion, Maria, Felino, Tino, Cerino, Casiano, Carlito, Akam, Leon, Linda, Edmund, Luz Miminda, Romel, Ralph, Dennis, Erlinda, Errol, Ronnie Mark, Ismael, Renato, Giovanni, Redel, Silvestre, Oscar, Ditas, Mary Grace, Michael, Frederick, Nenita, Elisa, Father Joey, Julita, Nicador, Trinidad, Pedro, Derlina,
Ricardo Siridonia, Viviana Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Ruan, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Fidora, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Ulita, Sofia, Alejandro, Roderick, Felino, Robello, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Robert, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Anthony, Malu, Alejandro, Nemesio, Elino, Lorenza, Luz, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaaliman ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugluka sa kanan ng Diyos, Ama, paripapagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, sari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipag-iwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwagan niya kami sa panalangin, kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na sa Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga humirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y pinayurin sa saligan ng mga apostol at mga propeta ng batong panutukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Umayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ng poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Umayong dadalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Umayong dadalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na nilibay ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng mga daga, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusunod dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang kaniliran.
Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapili ng mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking taliliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ko? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, sa ating pagdiriwang ng kapistahan para sa ating apostoles si Santo Tomas, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon na tayo kanyang inaanyayahan na mananampalataya sa Kanya kahit hindi natin siya kita ng ating mga mata sa kasalukuyang panahon. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon kay Tomas, nung si Tomas ay nag-aalinlangan, sapagat naunang nagpakita ang ating Panginoon sa iba pang mga alagad, hindi kasama si Tomas. At ano ang sinabi ni Tomas? "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na isusulot ang aking mga kamay sa butas sa kanyang katawan." Kaya nga po sa kanyang kamay, sa kanyang taliliran, alam natin may malalaking butas, may malalaking sugat ang ating Panginoon. Sapagat sa kanyang mga kamay, siya'y pinako sa krus, maging sa kanyang mga paa, at hindi naman ang kanyang taliliran ay ilulos ng isang simat upang siguraduhin na siya ay patay na. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi ni Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita ang butas sa kanyang mga kamay at naisusulot ang aking daliri sa butas sa kanyang tagiliran." Kaya nga po matapos ang ilang araw, muling napakita ang ating Panginoon at ipinahayag kay Tomas, "Maniwala ka na, huwag ka nang mag-alinlangan." At ipinakita ng ating Panginoon ang butas sa kanyang mga kamay at tagiliran. At isa na lamang ang nasabi ni Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." At ito ang mga salita na madalas natin naririnig sa ibang mga matatanda kapag ka po nagsisimba, na bagamat ito ay biblical, pero hindi naman po ito kasama sa ating daloy ng liturhiya. Kaya po pwede pong hindi na sabihin. No? Kaya nga po kadalasan, ito yung sinasabi ng mga matatanda, at yung mga ibang matatanda talaga namang pag nagsalita ng Panginoon ko at Diyos ko, ay talaga namang maiyak-iyak pa at saka talagang damang-dama nila. No? Pero alam po ninyo mga kapatid, hindi man ito kasama sa daloy ng ating liturhiya, pero napakaganda yung sinabi na ito ni Tomas, sapagat yung kanyang pagkakasabi ng Panginoon ko at Diyos ko ay pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagat magmula naniniwala na siya na si Jesus niya ay muling nabuhay, na si Jesus niya ay ang Mesiyas na nagliligtas sa ating lahat at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Sapagat hindi lamang siya bumubuhay ng mga patay, siya mismo ay nabuhay mula sa kamatayan. Kaya manilupig na niya ang sumpang dulot ng kasalanan at ito ay ang kamatayan. Nalupig na niya ang lahat ng pupwedeng lupigin ang talikala ni Satanas. Sapagat magmula ngayon, sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon, ipinapakita sa atin ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa kasalanan at kamatayan. Ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sino mang kampon ng kaliliman, sapagat ang liwanag ng kaligtasan ay dulot ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa pagsasabi nito ni Tomas, muli kanyang pinagtitibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Subalit mga kapatid, mayroong paalala sa atin ang ating Panginoon. At ano ang sabi niya kay Tomas? "Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Kaya nga po ito ang malaking pagbabago sa buhay ni Santo Tomas, sapagat nung una, ang kanyang pamantayan sa buhay, to see is to believe. At ganyan po ang madalas na ginagawa natin. No? Kaya kapag halimbawa, meron tayong bibili na isang bagay, kauna-unawa naman kapag kahit ibibili natin online. Kaya hindi naman natin po pwedeng basta bibili na lamang na hindi natin nakikita yung produkto. O kaya naman, kapag ka po may iaalok sa atin, yung isang nagtitinda, hindi naman natin kagad-agad bibili hanggat hindi natin nakikita. Kaya kapag ka po halimbawa may nagtitinda ng prutas, kadalasan nga hindi lang natin tinitignan. Yung isa niya, kapag ka po nagtitinda ng pakwan, ay talaga namang pinipitik pa natin, para malaman natin kung ito ba'y hinog o hindi. Kaya nga po kapag ka po halimbawa,
ay yung isang bata ay talaga namang gusto nating malaman kung siya ba'y marunong o hindi, ay hindi natin ginagawang parang pakwan at pinipitik natin yung ulo. Ang ginagawa natin, tinetesting natin sa ating pagtatanong. May laman pala yung utak nito. Mayroon palang kanulungan yung bata na ito. Kaya nga po mga kapatid, gusto natin may pruweba. Gusto natin kadalasan nakikita natin yung resulta. At gusto natin, alam natin kung ano ang ating kukuhanin. Alam natin kung ano ang ating susungit. Alam natin kung ano ang ating bibili kung ito man ay isang produkto. Kaya nga po mga kapatid, kadalasan, ang pamantayan natin, kagaya ni Santo Tomas, to see is to believe. At ito naman ay sa larangan ng reason, sa larangan ng ating mabuting pakikipagtalastasan, sa larangan ng reasonable na pag-iisip. Subalit mga kapatid, ang ating pananampalataya, bagamat ito man ay reasonable, gumagamit din ng reason, subalit may mga pagkakataon na kinakailangan natin ng pagtitiwala. Kaya nga po ang sabi sa atin ng ating Panginoon, hindi lamang to see is to believe. Yan ay pamantayan ng tao. Subalit sa pamantayan ng pananampalataya ay baliktad. To believe is to see. Maniwala ka at makikita mo. Kaya nga po, nung naniwala si Tomas doon sa ating Panginoon, nakita niya ang kadakilaan ng Diyos pagkatapos ng ilang panahon. Sapagat magmula roon, kumalat ang pananampalatayang Kristiyano, magmula roon, kumalat ang pananampalatayang ipinapahayag ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga po, nagtiwala kagad si Tomas matapos niyang makita ang ating Panginoon. At matapos noon, nakita niya ang kadakilaan ng mga gawa ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ganyan din po ang nararapat na ipakita natin pagdating sa larangan sa ating Panginoon. Kaya nga po may mga pagkakataon, tunay na, kung pwede natin gamitin yung to see is to believe. Pero may mga pagkakataon din naman, huwag natin kakalimutan sa larangan ng pananampalataya, to believe is to see. Kaya kapag po, halimbawa, kapag po yung misis mo may bibili, ay talaga naman, ang gagamitin mo ay to see is to believe. Pero kapag po sinabi ng misis mo, ay mahal na mahal kita, doon pumapasok yung to believe is to see. Kaya nga po, hindi na kinakailangan pang makita, kinakailangan lamang ay magtiwala at maniwala. Kaya nga po mga kapatid, ganyan din sa ating Panginoon. Ang sabi sa atin, to believe is to see. Hindi ba natin kita ang ating Panginoon sa kasalukuyan? Pero kapag tayo nalampalataya, kapag tayo naniwala, pagdating ng panahon, makikita rin natin siya ng mukhaan, makakasama rin natin ang ating Panginoon pag magpakailanman. Sapagat ang Diyos ang magdadala sa atin patungo sa kanyang kaharian. Kaya nga po mga kapatid, kung papaano sa mga magsyota, ay kapag halimbawa nagkakaroon ng sigalot, ang tawag po ay nagkakalahuan. Kaya nangyayari po yan sa mga magsyota. Pero mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, hindi tayo dapat magkalahuan. Sa ating pananampalataya, kung tayo naniniwala, makikita natin ang malinaw, hindi ng malabo ang kadakilaan ng Diyos. Kaya kinakailangan lamang patuloy tayo manalig sa bawat salita na ipinagkakalog sa atin ng Panginoon, sa bawat mensahe na ipinapayag sa atin ng ating Panginoon. Nang sa gayon, sa kadakilaan ng kanyang kaharian, makita natin ang kadakilaan din ng ating Panginoon. Mga kapatid, taglay ang pananampalataya ni Kristo muli na buhay na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kaibigan sa awa ng Ama at sa bawat pananalita ng ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang ng pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa Asya naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nakalumok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapag-ibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang buhay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at namumulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahay
hagig sa kalwalatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko aming panalangin. Ama, sa pagluluhog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, panalangin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigyan sa bahay namin ang iyong anak na nabubuhay at nag-ahari magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid ng Panginoong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Nagkapinawa ng Panginoon ito tagahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalangin, itagulit mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinatad niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa higit katuwa sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami narito ang tagapagpaliwati sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tagang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihatin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman daw matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang ang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, Tineris naming Obispo at ng Tanan Kapatiran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagalihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, wikos sa lupa, para ng sa langit. Higyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa luso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap na sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isanasamo namin ang mga dinakuha ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takmuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ngayong kami nagkasalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanabigan nawa namin siya kay San Apostol Santo Tomas, ay payag nawa namin si Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at magpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.